Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may panibago tayong mga update sa mga pangyayari ngayong araw na ito. No? Una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos may bago ng inappoint na PNP chief. Okay, yan pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong latest sa China issue, no? Kung ano na ang kasunduan dito ni Presidente Bongbong Marcos with China. Okay? So pag-usapan natin rin yan. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Congressman Teves may bagong statement tungkol dito sa bagong raid issue sa kanyang bahay. Okay? Yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan ng itong mahalagang impormasyon. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga hot topic, hot issues trending sa balita sa Pilipinas. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, unahin natin itong balita ng Sunstar Cebu. Okay? Na itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. may bago ng inappoint which is si Major General Benjamin Acorda Jr. as the new Chief of the Philippines National Police o PNP succeeding General Rodolfo Azurin. Okay? So pinalitan na itong si PNP Chief Azurin with Major General Benjamin Acorda Jr. Okay? Who is retiring on April 24, which is ngayon yan, 2023, having reached the mandatory retirement age of 56. So 56 na pala itong si Chief PNP Azurin, which is now meron na tayong bago lang inappoint na si Major General Benjamin Acorda Jr. Okay? So anong masasabi nyo dito? Comment at mag-react sa ating comment section. Pag-usapan natin ito. Pabor ba kayo na pinalitan na itong si Azurin nitong si Acorda? Okay, comment below sa inyong opinion, sa inyong reactions, sa inyong analysis dito at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So pangalawa nating pag-uusapan ay itong napagkasunduan daw ng Pilipinas at China na mas ito. Ano na ba ang latest with Presidente Bongbong Marcos at itong China, no? Na yung tungkol nga sinabi ng Chinese ambassador, no? Siguro nagkausap na sila kasi pumunta yon sa Malacanang. So ito yung latest na balita. Okay? Ipapakita ko yung video sa inyo at magre-react tayo. Napagkasunduan daw ng Pilipinas at China na mas maging bukas sa komunikasyon pagdating sa pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea. Sabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa kanya'y produktibong pag-uusap nila ni Chinese State Councilor at Foreign Minister Qin Gang na bumisita sa bansa nitong weekend. Napag-usapan din daw ng Pangulo. So, yung foreign minister yung bumisita sa Malacanang, hindi pala yung ambassador, no? I-clear natin yan. Qin ang ugnayan ng Pilipinas at China tungkol sa ekonomiya, kultura at edukasyon. Nagpulong din sina Qin at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ay kay Manalo, parehong naniniwala ang Pilipinas at China na hindi lang sa mga gusot sa West Philippine Sea nakasentro ang ugnayan ng dalawang bansa. So, itong Defense Secretary ng China, no? Ito nakasabi, DFA Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister Qin Gang nagpulong tungkol sa relasyon ng Pilipinas at China. Okay, so alamin natin kung ano ang kanilang pinag-usapan dito. Sabi naman ni Qin, dapat idaan sa pagkakaibigan at mapagkakatiwalaang pag-uusap ang pagresolba sa mga issue ng Pilipinas at China. Oh, yan. So, ang mga taga-Chinese, no? Parang sinabi nila dito na kung ano man ang ating hindi pagkakaunawaan dito, idaan natin sa pagkakaibigan. Ito yung highlight ng video na ito, no?
na which is hot na hot ngayon yung EDCA. So, yan pinag-usapan nila. Kung meron mga problema dito, idaan natin sa pagkakaibigan. Ibang usapin yung conflict ng China at Taiwan dito. Okay, yun nga, yung ambassador, hindi ko alam kung pinag-usapan rin ito nila, no? Pero iba yung sinabi ni Ambassador of China tungkol nga doon sa OFW issue, no? Nag-vlog na tayo dyan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Na in a friendly way, pag-usapan itong agawan natin dito sa West Philippine Sea. Okay? So, comment, react, babasahin natin ang inyong opinion. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, pangatlo na itong pag-uusapan. Ito, update lang ito lahat sa pangyayari ngayong araw na ito. Okay? So, pangatlo na itong pag-uusapan, itong binalita ito ng GMA. No? Na itong si suspended Negros Oriental Representative Kong Arnie Teves this Monday, ngayon lang, reiterated that the police raid conducted on his property was designed to pin him down. Okay? So, parang sinabi ni Kong Teves na peligro. Kapag nandyan siya, pin him down daw. No? Ito yung opinion niya. Arnie Teves insists raid on his house designed to pin him down. So, babasahin natin ang detalye dito. Okay? Sabay-sabay tayong babasa at magre-react tayo. In a television interview, Teves said, no, sa kanyang interview, one of those involved in the raid even told him that they received orders from 2 high officials to pin him down. Grabe ito, ha? Yung isang nag-raid nagsasabi, ito ay statement galing kay Kong Teves. Nagsasabi raw na pasensya na kayo, boss. Nag-boss pa sa kanya, utos ito ng 2 doon sa taas. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Wala kaming magawa dahil utos nila talaga na idiin kayo. Teves told in the CNN Philippines in an interview. So sa CNN Philippines ito na interview. Okay? So one of those who conducted the raid said, "I'm really sorry, boss. This is the order from 2 at the top 1 top. I won't mention their name." So yung police raw na naka-assign, parang sinabi niya kay Kong Teves na trabaho lang ito, no? Utos ito ng may taas na hindi ko pwedeng sabihin. So yan ang update ngayon. Okay? Na itong si Kong Teves, sa kanyang opinion, yung police raid na kinandak sa kanyang property is designed to pin him down. Okay, so comment, react, ano ang masasabi nyo dito. Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung anong opinion nyo dito, anong analysis nyo dito. Okay, because this is a delicate matter. Hindi tayo pwedeng pangunahan natin ang authorities, hindi pwedeng pangunahan natin ang analysis dito ni Kong Teves. Okay? Neutral tayo dito sa issue na ito. Okay? So comment, react, at babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga everyday nating balita na mga trending, mahahalaga at update sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na to. Have a great night and God bless sa inyong lahat.